Sa inyong lahat mga kababayan ko, may beloved country. So itong mga nakaraang buwan, itong mga nakaraang linggo, yung mga naging usapin natin sobrang seryoso. Yun talagang ating pinag-uusapan, yung problema ng bansa, at nag-iisip tayo kung paano natin mariresolba. Masyadong naging seryoso yung mga usapan natin. Nandyan yung pinag-usapan natin, yung parliamentary government, at marami pang iba. Kaya lang, kung minsan iniisip ko rin, masyado tayo nagiging seryoso. So, dinala ko, sabi ko, I need more topic para may matututunan yung ibang manonood. Pasensya na, ako'y hinihingal. Dahil ako'y may binuhat na mabigat. Yung washing. So, meron akong babasahing tanong na napakadaling sagutin. Ito yung sabi, BGG, how does your day start? Paano rin nagsisimula yung araw ko? Actually, nagsisimula yung araw ko, tanghali na dapat nagsisimula yung araw ko, umaga. Doon ako nagulat sa tanong, paano rin nagsisimula yung araw ko? So, every month, nagpapalitan kami nung aking father sa pagtitinda. Meron kaming negosyong maliit na sari-sari store. So, kumuha kami ng business permit and then nagbayad kami ng tax every year and every month. So, I'm fully success. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung tindahan namin maliit lang. Isang maliit na negosyo para sa amin. Dito namin kinukuha yung aming kinakain sa araw-araw. So, sa isang buwan akong puyat, nagsasarado naman ako ng 4:50 o'clock ng madaling araw. Nagigising ako, tanghali na ng alauna ng tanghali, minsan sobra-sobra yung tulog ko, lumalagpas na. Hindi ko na nabibilang how many hours akong tulog Siyempre, halimbawa natulog ako ng 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning, nagising ako. 7 o'clock in the morning, matutulog ako. So, ilang oras akong tulog nun. May times na nagigising ako minsan ng mga 12 o'clock, minsan 3 o'clock ng hapon ng gising ko. So, hindi nakakapagsimula, kaya minsan wala akong exercise. Ayan yung itsura ng katawan ko, payat na payat ako. I'm so very doubtful to my work. At isa pa, pagkagising ko, may times na hindi ako kumakain, inuuna ko yung dapat gawin. Kasi minsan pagkagising ko, tanghali na kasi ako nagigising. So pag nagising ako ng tanghali, my first focus is yung tindahan. Tatlo lang kami ng titinda. Yung father ko at saka yung bunso kong kapatid, pati ako. So ang ginagawa ko, pag nagising ako, doon na rin ako kumakain sa tindahan. Habang kumakain ako, nakikinig ako ng balita. Almost 4 years na akong nakikinig ng balita. Alam na alam ko na rin ang siraan sa gobyerno at alam na alam ko ang pumamahala. Hindi naman sa pagmamayabang, syempre almost 4 years. It's been a while. Sa 4 na taon kong pakikinig sa balita, pati sa gobyerno, pati sa problema ng bansa, bilang isang kabataan, ito yung naisip kong itapik sa araw-araw. Hindi naman maganda sa kabataan. Yung iba for entertainment only, yung iba for talagang educational purposes. Doon lang ako nagulat sa tanong na paano nagsisimula yung araw ko. Ganun nga, pag natulog ako ng 7 o'clock ng umaga, minsan pag natulog ako, hindi ako kumakain bago ako matulog Talagang diretso tulog talaga pag pagod na pagod ako. Siyempre minsan maglilinis ka ng lababo, ng lamesa, ng buong bahay, aayusin mo yun naman yung pinagkakakitaan, yung kabuhayan, kung saan mo inukuha yung kain. So, pagtapos ko namang, pag nandun naman ako sa tindahan, buong maghapon na yun hanggang gabi, puro balitang pinapakinggan ko. Meron akong isang comment na nabasa, pero hindi ko nasasabihin kasi hindi ko nagustuhan yung comment. Alam ko sa
mag-iisa't kalahating taon na kong political vlogger, alam kong merong mambabati ko sa akin na kahit gumagawa ka ng maganda at gumagawa ka ng pinakamaganda na makakatulong sa taong bayan, yun ay clean and good information at patas na pamamayag sa bansa. Walang puwang sa bagong Pilipinas ang paninira sa lahat ng mga political vlogger and any content creator. Para sa akin kasi, ang naapektuhan ng ganyan, hindi lang ang isang tao, kundi buong pamilya. Yung iba, meron akong kilala dito na sa lugar ko, yung isa for entertainment yung vlog niya, yung sa akin naman, yung isang kaibigan ko, ang content niya, comic writer, nagdo-drawing siya, and then ako naman, ito, tinatapik ko yung mga problema ng bansa at umiisip ako ng pinakamagandang maya-advise sa pamahalaan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi mo susupuin yung mga fake news peddlers ng ating bansa. Hindi mo maiiwasan yung mga peking balita. Kaya ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magagawa at lalong-lalo ng Presidential Communications Office. Ayon pa sa Malacanang, dumarami na naman. Araw-araw na dumarami ang mga fake news peddlers. Yan ang ipinagtataka ko, na meron namang balita kung ano-ano yung mga peking dokumentong kanilang ipinapakita sa taong bayan, pati tuloy ang taong bayan at naaapektuhan at nadadamay naman sa hindi naman maganda. So kasi yung araw ko, how many days, ilang buwan akong puyat, 1 month, and then next month ako naman yung matutulog ng umaga. Magpapalitan kami ng father at saka ng aking kapatid. Sila namang dalawa yung pinakapuyat sa gabi. So ako, buong buwan ako ngayon puyat. Hindi ako pwede magpabaya sa pagtitinda. 2 weeks kasi akong hindi nagawa ng content. Nung galing kaming Bicol, tas yung galing din kami rin. Kasi may times na hindi ako nakakagawa ng upload, sa totoo lang. At saka may times na hindi maganda yung pakiramdam ko. Katulad kahapon at saka ngayon, ang pakiramdam ko hindi maganda. Sobrang sakit ng katawan ko. Pinagpipilitan kong gumalaw at ikilos yung aking katawan. Hindi ko naman pwedeng bonjingin dahil yun ang itinuro sa akin ng aking tiyahin na pag ikaw ay nagkakasakit, huwag mong bonjingin yung sakit mo kasi palalalain lang yan yung nararamdaman mong sakit. So ganun nga ginawa ko, exercise in the next few days. Tapos yesterday hanggang ngayon, uminom ako ng gamot, yung Alaxan, yung para sa sakit ng katawan. So ayun, nakatulong naman, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Sabi ko nga sa isip-isip ko, kailangan ng taong bayan yung good information. Kasi itong ginagawa ko para sa akin trabaho. Trabaho na trabaho para sa akin. Ito yung nararamdaman ko. Trabaho ito para sa akin na napakahirap gawin. Mahirap gawin. Siyempre, yung kabilang paa mo, kung may death threat sa akin, so be it. Hindi ako, I'm willing to face to any threat to my life. Nagpapasalamat naman ako sa aking tiyahin so many years sa tagal kong political vlogger, binibigyan niya ako lagi ng advice na napakaganda, pati ng aking ama. So nung sinabi ko nung nakaraang araw sa aking ama na meron akong natanggap na comment na hindi maganda, sabi niya ganun talaga pag nagsisimula ka ulit. Alam ko namang may mambabati ko sa akin kahit gumagawa ako ng tama sa ganitong paraan. Yun ang iniiwasan ko. So hindi ko talaga maiiwasan yun. Siyempre nagbalik ulit ako sa pagiging political vlogger. So mag-iisang taon na ako. Nagpapasalamat ako sa suporta at pagmamahal ng taong bayan sa akin. Pati siyempre sa pamilya ko, pati sa mga tiyahin. Nagpapalakas ng loob ko. So ayan, mga kababayan ko, nasagot ko na yung inyong katanungan na kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw, paano nagsisimula yung araw ko. Kagaya ng pinaliwanag ko kanina,
yun, at ganun pa rin. Hanggang tumanda ako, so ganun pa rin ang mangyayari. So, magandang umaga sa inyong lahat. At mahal na mahal ko kayong lahat. Magandang umaga or hapon or gabi kung nasaan kayong lupagat ng mundo. Maligayang pagdating po sa isang bagong Pilipinas.